Meron tayong bagong programa. Ano po yan? Yan po yung tinatawag na Manga Alert o di kaya Trapo Alert. Bakit to? Kung saan atin pong ilaladlad ang mga ilang manggagamit na politiko. Kaya manga, kasi manggagamit, di ba? Bakit to manggagamit? Ipapaliwanag ko sa inyo sa pamamagitan ng unang-unang bumongga sa akin. Ha? Bumingo ika nga. Unang-unang bumingo pala, hindi bumongga. Unang-unang bumingo sa akin, mga kababayan, walang iba ho kung hindi itong isang congressman na mantakin mo, ha? Ito, ganito katindi ang congressman na yan, ha? Itong congressman na yun, dati itong kaalyado. Dating kaalyado po ito ng mga Duterte. Sa katunayan, sa tindi ng pagiging kaalyado nito, una, nung siya'y sumumpa bilang kongresista, abay sumumpa po siya kay Vice President Sara Duterte. Ang makahula, may bonus sa akin ng 1,000. Sige na, unahan niya. Ilagay nyo dyan sa baba. Pero, problema kasi, baka i-forward nyo. Maniloloko nyo ako, mga mambubudol din kayo, ha. Pero ang manghula sa akin, may 1,000. Kala nyo, 1,000 makukuha lang yan sa rally ng mga alyansa. Sa akin din, may makukuha kayo. Hulaan ninyo kung sino ito. Yung ang kanyang team song ay pasumpa-sumpa ka pa. Ay sus, Ginoo Gyud. Eto, ipakikita ko sa inyo etong kongresista na sumumpa pa, nag-oath taking sa harapan ni Vice President-elect Sara Duterte. Walaan nyo kung sino? Ladies and gentlemen, let me present to you the 2nd District Congressman of Parañaque. Nako po, eto na. Sino po ba ito? Walang iba kung hindi si Gas Tambunting. Yan Pasumpa-sumpa ka pa. Anak ka ng wewe. Ano sabi niya dito? Isang karangalan na manumpa sa aking katungkulan bilang kongresista ng 2nd distrito ng Parañaque sa harap ng ating bagong halal na Vice Pangulo. Sip-sip mo animal ka. Dali Vice President Sara Duterte. Thank you, Ma'am VP Sara, for supporting me as I enter a new stage in my journey of serving people of Parañaque. Trapong-trapo datingan ito, Brad. Sa lahat ng aking mga kababayan dito sa Parañaque, maraming salamat po sa inyong suporta at tiwala. I will always work towards being worthy of your trust. Sigurado ka dyan? Parang hindi naman. Sigurado ka ba? Kasi balita ko, natatalo ka ngayon kasi yung mga taga Parañaque ay marami dyan ay Duterte supporter at na-disappoint sila. Bakit? Sa pagiging traidor mo. Bakit kanyo traidor, mga kababayan? Mamaya natin. Bago natin sabihin kung bakit siya traidor, ito muna. Para ipapakita natin isa-isa yung mga picture at ebidensya na siya ay isang mangga. Okay? Ito. Ano yan? Naku, pabulong-bulong ka pa. May bulungan bang nagaganap? Hindi, pagkabi nga ganyan may bulungan, ibig sabihin close yan, di ba? Siyempre, meron ba magbubulungan ng hindi close? Diba? Close yan, mga kababayan. So, meron silang bulungan na naganapan ni VP Sara Duterte. Talaga nga naman. Ibang level ng pagiging traidor mo, sir. Hindi, ibang level yan, Yung ganyang kakatraidor, mantakin mo, may tiwala sa iyo si VP Sara Duterte. Mantakin mo, meron siya sa yung sa kanya ka pa. Alam, sa sobrang busy ni VP Sara Duterte, kahit yung mga tunay na kaibigan niya, wala nang oras si BP. Bakit? Kasi sobrang busy niya. Napaka-workaholic niya. Yung totoong workaholic, kasi may bago daw definition ngayon ng workaholic ang mga congressman. Hindi ko alam kung ito. Pero alam ko, hindi naman siya siguro ganyan. Pero meron kasing bagong ngayon. Meron bagong definition ng workaholic ang mga congressman. Ano yun? Work in the morning, alcoholic at night. Ay, grabe naman. Pero hindi ganoon si Tambunting, hindi ganoon. Hindi naman halata sa kanya na na manginginom siya. O, hindi naman, sa tingin ko hindi siya manginginom Hindi naman siguro. Okay? Pero gayon pa man, balik tayo sa sinasabi natin na medyo meron talagang closeness itong si Tambunting
at saka si VP Sara Duterte. Sobrang close nila kasi may bulungan nagaganap eh. Di ba? Pwede mo bang sabihin sa jowa mo na, naku, bulong-bulungan. Bulong lang kami, bulong lang. Di ba? Walang ano yan, walang ano. Hindi, may closeness. Ibig sabihin ng closeness, walang malisya. Ibig sabihin, close kayo sa trabaho. Di ba? Close kayo sa ginagawa ninyo kasi may bulungan kayo nagaganap. Di ba? Hindi kaya nagbubulungan kasi hindi marinig kasi naka-face mask. Basta may bulungan sila. Pero ang kapal ng mukha mo, tambunting, ha? Sobrang kapal ng mukha mo, umaabot hanggang dito yung kakapalan ng mukha mo sa akin, ha? Kahit malayo-layo ako sa Paranaque kasi isa ka sa pumirma. Hindi, eto ha mga kababayan, ha? Ako hindi ko to kayang gawin eh. Alam mo yun, kunwari makaaway ko man ng isang tao, hindi man kami magkasundo, pero dati kaming close, dati kami magkaibigan. Somehow meron akong utang na loob kasi mantakin mo, ang nag-preside ng iyong oath taking yung vice presidente. Tapos mantakin mo, isa ka sa pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Anak ka naman ng wewe, oh. Grabe ang ano mo ha. Ang dapat dyan, alam mo, bumili ka ng bagoong. Bakit? Sobra ka mang gagamit eh. Manggang-mangga ka, oh. Sinulit-sulit mo, oh. May bulungan pa. Hindi, baka sabihin ninyo eh. Ito pa, oh. May papakita ko. Aside siya yung pumirma dyan sa impeachment, isa sa mga impeachment. Oh, close din siya. Oh, kita mo? Yung ngiti mo, ngiting panalo dyan, brad, ah. Para kang nanalo na CP stick dyan, ah. Oh. Diba yung ngiti mo para talagang Mr. President, close kami ng anak mo ha, President, oh, Mr. President, oh, close kami ha. Tingnan mo. Sino naman yung nasa baba? Naku po. Naku po, pareho ng Caracas. Ano po yan? Bakit ganyan yan? Ano yung pareho silang Caracas? Huwag niyo masamain yun. Walang akong ibig sabihin, hindi physical yung sinasabi kong pareho ng Caracas. Ang sinasabi natin, pareho silang quote-unquote close sa mga Duterte. Di ba? Pati yung anak mo close sa mga Duterte pero natiis mong pirmahan ng impeachment ni VP Sara Duterte. Ang tindi ng level ng pagka-traidor mo, sir, ha? Hindi, walang biro. Napakatindi ng level ng pagka-traidor mo. Hindi ko kaya yung ganyang ka-traidoran. Di ba? Kami, meron ako mga kaibigan. Di ba? Siguro magkikriticize kami sa isa't isa, magpupunahan kami sa isa't isa, mga vlogger. Pero hindi naman yung ganyang ka-traidor. Di ba? Na alam mong close mo tapos biglang pipirma ka para sa ikakatanggal ng isang tao, nag-aakusa ng walang ebidensya. Di ba? Ganun eh. Happy birthday po, President Rodrigo Roa Duterte. O kita mo na, naimbitahan ka pa sa birthday. Di ba? Pag ganyan-ganyan ka pa. That's not nice. Di ba? That is not nice. Naku po, matindi ka. Matindi ka, Atabs. Ikaw ay isa sa pinaka, sabihin na nating mangga. Ha? Umanay ka na sa linya ni Senator Amy. Pareho kayo, di ba? Grabe, no? Eto pa. Eto para naman sabihin ninyo, ganun ba? Ganun ang ibig sabihin nun? Eto pa. Antindi. Bakit? Ayan. Walaan nyo. Ano nakasulat dyan? Ano nakasulat dyan? Sa bawat araw maging matatag at maayos ang gawin ng bawat kawani ng DepEd. Yan ang sabi ng boss ko. Naku po. Mantakin mo. Mantakin mo. Na-appoint po yung asawa, si Joy Tambunting, with USEC, secretary staff. With USEC, chief of staff ng, siya po ay DepEd Central Office Manager. Mantakin mo ha. Ikaw ay DepEd Central Office Manager. Ginawa ka Central Office Manager ng ating Vice President. Mantakin mo yan. Nakasulat dyan sa baba. Close na close, di ba? Asawa mo close, ikaw close. Tapos pipirma ka para matanggal. Hindi ho ba kayo nahihiya niyan?
Sir, Mr. Tambunting, hindi ko kayo nahihiya. Ang tindi ng pagiging traidor nyo kay BP Sara Duterte, ha? O, di ba? Pagiging manggagamit ninyo. Talagang, mantakin mo, ha? Hinair pa ni BP Sara Duterte sa kanyang departamento yung asawa ni Gus Tambunting, Congressman Gus Tambunting. Hindi lang ikaw ang may utang na loob, Congressman. Pati yung asawa mo may utang na loob. Pero ang lupit mo, pumirma ka sa impeachment ni BP Sara Duterte. Alam mo, ibang level yung ginagawa mo talaga. Ibang level yan. As in, ibang level yung ganyang klaseng panggagamit mo. Di ba? Matindi yan eh. Ito pa. Papakita pa natin. Ayan. Ayan. Isipin mo ha. May paganyan-ganyan pa. Wait lang. Basahin natin ha. Ayan. Ayan. When I first joined DepEd in June of 2022, Holy Mass was celebrated once a month in the central office on the request of our VP and Secretary Sara Duterte. Ano VP and Secretary Sara Duterte? Okay. Tama. We instead had it every week, and she says it's all about of well-being of our co-employees, upliftment of their spirits better on a weekly mass opportunity. Our first mass this year. Happy New Year to everyone. Di ba? Puring-puri ka pa sa ginawa ni BP Sara Duterte na nagpapamisa every week. Di ba? Every week, pinuri mo pa para sa well-being ng mga co-employees mo. Di ba? Meron kayong simba once a week. Asan na yung pagsisimba mo? Nawala. Di ba? Ayan po ang asawa ni Gus Tambunting na itinuring din, malamang sa malamang, ay isang malapit na kaalyado at malapit na kaibigan ni BP Sara Duterte. Pero anong ginawa nyo sa huli? Ay naku, Gus Tambunting, huwag ka magano ha, hindi maganda yun. Huwag mo isipin yun. Pwede ka naman humingi ng tawad eh. Kasi tandaan mo, dalawang klase ang pinakita ng Biblia na hindi naging loyal sa Panginoon. Si Judas at saka si Pedro. Si Judas nagbigti, si Pedro nagrepent and eventually lead the church. 'Di ba? So, huwag mong gagayin si Judas ha. Alam kong naging traidor ka kay BP Sara Duterte, pero huwag mong gagayahin si Judas. Humingi ka na siguro ng tawad sa taong bayan. Hindi totoo. Walang biro. Humingi ka na lang ng tawad sa pagiging traidor mo at pagiging manggagamit mo. Kasi gano'n naman talaga nangyari, ginamit mo eh. Wala akong biro, ginamit mo ang mga Duterte para sa sarili mong kapakanan. At ito pa, may malupit pa. Baka sabihin nyo, yan lang. No, there is more. Ito Ano ho? Ito. Siya rin po, yan. Yan ang pagmumukha yan. Diba? Yang itsura na yan, mapapagkatiwalaan ba yan sa tingin ninyo? Diba? Mapapagkatiwalaan ba yung ganyang klaseng itsura? Bakit? Pati prangkisa ng SMN ay pinagkadiskitahan ni Gus. Diba? Gus Tambunting. Mantakin mo. Siya ang nag-deny ng franchise ng SMNI. Ayan nga bilang chairman ng Committee on Legislative. So, ibig sabihin, makinig kayo. Sumipsip ka na kay Speaker Romualdez by signing impeachment against BP Sara Duterte. And we all know that. And there are news and alleged accusation against this congressman who signed na meron di umano daw kayong natanggap. That is, nababalita po yan. So, tanong, kasama po ba kayo doon? Totoo po ba yung nabapabalitang bigayan? Kasi ako, meron akong congressman na kaibigan. At sinabi niya, totoo yan. Sabi niya sa akin, totoo yan.
Sabi ko, tindi talaga. Meron kayong patunay? Sabi niya, ang patunay lang nito, hindi ako pumirma. Kasi talagang ako ay para sa bayan. Hindi siya maka-Duterte. Hindi ho ito nag-announce na siya ay Duterte. Hindi ho siya. Hindi nga niya kilala si Pangulong Duterte in personal o si VP Sara Duterte. Pero sabi niya, hindi kasi tama eh. Lalong-lalo na yung bigayan na nakita niya. Baguhan lang ho ito pero may paninindigan ito sa buhay. Kaya nga ang tanong natin dito, Mr. Chairman ng Committee ng Legislative Franchise, how true that may bayarang 150M dun sa mga pumirma? Ako ay nagtatanong lang. Nagtatanong lang ako. Magtotoo po ba yun, sir? Pangalawang tanong, since kayo ang pumirma, meron po ba kayo natanggap? Kasi ngayon, tumatakbo kayong 2nd District Congressman dyan sa Parañaque. Diba? So, tanongin natin siya. Tapos, eto pa, tandaan ninyo, sino ho ba ang namuno sa pagtanggal ng prangkisa? Pero hindi nagtagumpay sila dito eh. Pero sinong namuno nun? Walang iba kundi si Speaker Romualdez. Bakit kanyo? Nagsimula yan nung binalita o yung doon sa news na kung saan nagtanong si Ka Eric at saka si Ma'am Lorraine na tinanong nila kung nakakatanggap ba kayo ng ganitong para sa inyong travel allowance. Yung tinanong nila yun kay Speaker Romualdez, doon nagsimula ang pag-uusig sa SMNI. Di ba? So doon po yun, nakulong pa nga ho yung dalawa. Hanggang eventually, pinipilit tanggalan ng franchise. At kayo po, sir, ang nag-ano daw niyan, nag-push niyan dyan sa inyong komite sa legislative franchise. So mantakin mo, tinrider mo na nga si VP Sara Duterte, pati ang SMNI. Naku, alupit mo, sir, alupit mo. Iba ka. Ibang level yung pagiging traidor mo sa bayan. Di ba? Traidor ka sa bayan. Kasi bakit to kanyo? Ito whether you like it or not, this is a fact. Only SMNI gave a balance and help para mapaupo ang ating presidente ngayon. Actually, inyo palang presidente. Hindi ko presidente yan. Presidente ninyo. And yet, tinraidor sila ang SMNI. At ikaw pala isa sa mga namuno noon. Nako. Malupit ka. Makainom nga muna. There is more. Kala nyo tapos na. Uminom lang ako mga brad. Hindi pa yan. Hindi pa kumpleto yan. Meron pa. Ano yon? Banat bay. Eto pa. Ano naman yan? Sino naman yung mga nasa picture na yan? Post ito ng kanyang asawa. Thank you for the dinner, my beloved ABS-CBN bosses, Mr. Mark Lopez and Mr. Carlo Katigbak. You never cease to amaze me. Salamat. With me is my beloved husband, the only congressman of my heart, Gus Congressman Tambunting. Nako. Nakipag-usap pa pala kayo sa ABS-CBN. Nako. Isipin mo ikaw ang chairman ng committee ng franchise. Legislative franchise. Tapos nakipag-usap ka sa mga sa ABS-CBN. Kaya pala napapabalitang malalagyan na ng franchise at babalik na ang franchise ng ABS-CBN. Ibang level ka, sir. Ibang level. Yung pagiging sip-sip mo sa gobyernong to, pagiging mangga mo sa gobyernong to, ibang level. No, walang biro. Ibang level po, mga kababayan. Ibang level po, Talagang matindi ka, sir. Nakakaano ka. Naku, ewan ko na lang. At, syempre, after that meeting, it was January, it was January 17, February, sinabi?
Parañaque Congressman Gas Tambunting presides over the ABS-CBN franchise renewal in light of Philippine Competition Commission report favoring the same. Kaya pala, babalik ang ABS-CBN, yan yung nababalita-balita dahil ikaw mismo nag-post nito, Congressman, ayun, verified yan. Ikaw mismo pala ang gustong magbalik dito sa renewal ng franchise ng ABS-CBN. Parang hindi magandang tignan yun, ano? After mo makipag-meeting sa executive ng ABS-CBN, after a month, biglang ibabalik mo na yung franchise nila. Naku, ano kaya maiisip ng ibang tao dyan? Meron kaya silang kasunduan? Meron kaya? Tandaan mo, that involves so many financial stability of ABS-CBN na mabalik ang kanilang franchise para maka-ere sila sa himpapawid ng kanilang free channel, diba? At syempre may mga advertiser sila. Kaya at sigurado ko sila po ay porsigidong makakuha ng franchise. Mantakin mo. Pagkatapos kausapin ito, yung, naku, ang lupit mo, Brad. Ang lupit mo. Wala akong masabi sa'yo. Kaya ikaw ang buena manong i-feature ko dito sa ating bagong programang Manga Alert. Yan na ang kanyang ending. Ito ang pinagsimulan niya. Ayan. Ang pinagsimulan niya ay pasumpa-sumpa ka pa. Tapos dito naman pabulong-bulong ka pa. Ay, grabe naman yan, no? Di ba? Di ba? Tapos bigla kang pumirma. Di ba? Kahit ikaw ay nakipagkita sa tatay. Ginawa pang DepEd. Ano ba to? Director ba yun? Central. Ay, basta Central yan eh. Central Park ba yan? Sandali. Para sure tayo, ha? Ginawa kang Central Office Manager. Yung asawa mo. Sumumpa ka na nga. Close ka na kay BP Sara Duterte. Ginawa pang parte ng DepEd itong asawa mo ni BP Sara Duterte. O, di ba? Ganyan kakatindi. Tapos yung asawa mo pinuri pa si BP Sara Duterte. Anong binalik mo? Inano mo ang kanyang legislative ng SMNI na sumusuporta, alam naman natin, sa mga Duterte. At yan pa, nakipag-usap ka pa ng January sa mga Lopez at nung February, ikaw na mismo ang may gustong ibalik na ABS-CBN. Anong gusto mong isipin namin? Sir, gusto mo ba isipin namin na normal lang yan? Gusto mo ba isipin namin na yan ay walang kulay? Yung po ba gusto nyong isipin namin? Na kayo ay patas? Eto lang masasabi ko sa inyo, sir, ha? Kayo ang susunod sa trono ni Senator Amy Marcos sa pagiging mangga.